Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2, Unit 5 ng workbook. Nasa application part na tayo. Let's start with marahagi speaking. So, pakinggan natin yung conversation and sagutan natin yung mga blanks. 말하기 1. 다음 대화를 듣고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 그리고 말해보세요. 1. 어디가 안 좋으세요? 머리도 아프고 소화도 안 돼요. 2. 언제부터 아팠어요? 어제 저녁부터 아팠어요. 3. 약은 먹었어요? 네, 약국에 가서 소화제를 사 먹었어요. Ayan. So, try nating basahin yung conversation. Number 1. 어디가 안 좋으세요? 머리도 아프고 소화도 안 돼요. So, may nagtanong, no? Baka malamang sa ano to, doktor or sa pharmacy. Okay, so sabi niya, saan po ang anjo sa'yo? Hindi maganda yung pakiramdam daw. So, ano yung sabi niya? Masakit po yung ulo ko at hindi din po ako matunawan. Yan yung sabi niya. Number 2. 언제부터 아팠어요? Sorry, 언제 pala. Sabi niya, simula daw, kailan daw nagsimula yung pagsakit? 언제부터. Tapos yung sagot niya, 어제 저녁부터 아팠어요. Nagsimula po kahapon ng gabi, or it means kagabi. 어제 kahapon, yesterday, 저녁, nighttime. Okay? So, ibig sabihin, kagabi daw nag-start sumakit. Next, number 3, 약은 먹었어요? 우미nom ka na ba ng gamot? 네, 약국에 가서 소화제를 사 먹었어요. Opo, pumunta po ako ng pharmacy at bumili ako ng gamot for indigestion. Okay, next punta tayo sa listening. Now for listening, basahin na muna natin yung mga question. 이ring 씨는 어디를 다쳤어요? So, si Iring daw, saang part siya na sugatan or na injured? Yan, 다쳤어요. Next, true or false? 이ring 씨는 넘어져서 다쳤어요. So, si Iring daw ay 넘어지다. 넘어지다 ibig sabihin, natumba siya. Yan, 넘어지다, natumba. Natumba siya at nasugatan or na-injured. Yun ba yung nangyari? Pakinggan natin. Number 2. 이ring 씨는 다리가 부러졌어요. So, si Iring daw ay nabalian ng binte or ng buto sa binte. Pakinggan natin yon. Number 3. 의사 선생님은 약만 먹으면 돼요. 라고 말했어요. So, si doctor daw, ang sinabi ay, uminom ka lang ng gamot, okay na daw yon. So, inom lang siya ng gamot, okay na daw. So, pakinggan natin, no? 듣기 2. 다음을 듣고 물음에 답하세요. 어디가 불편해서 오셨어요? 어제 넘어져서 다리를 다쳤어요. 한번 다리를 봅시다. 발목이 많이 부었네요. 먼저 엑스레이를 좀 찍어 봅시다. 선생님, 어때요? 너무 걱정하지 마세요. 다행히 뼈는 부러지지 않았어요. 오늘은 주사를 맞고 가세요. 그리고 약국에서 약을 받아서 가세요. 약을 3일 정도 먹으면 나을 거예요. 네, 감사합니다. Ayan, so 'di ba yung ano ko no, yung note ko paikot na. So tingnan muna natin yung mga ni-note ko. 어제 넘어졌어. Okay, sinabi ni Iring yun, no? Natumba daw siya kahapon. Tapos 다리를 hindi ko na nasulat pero sabi niya 다쳤어요. Ay. So nasugat or na-injure daw siya sa binte. 많이 부었네. Si 선생님 yung nagsabi niyan, yung doktor sabi niya 많이 부었네요. Yan. So marami daw namamaga daw. Yung kanyang binti siguro yon. Tapos, may sinabi si doctor na x-ray daw. Kailangan na x-ray. Tapos, sabi niya, 너무 걱정하지 마요. Yun yung natatandaan kong narinig ko.
걱정하지 마세요. Sabi niyan, 너무 걱정하지 마세요. Wag daw masyadong mag-alala. Okay, tapos sabi niya, 다리뼈를 부러지지 않았어요. Sabi niya. So, hindi daw na balian ng buto. 부러지지 않았어요. Tapos, may sinuto siya na ano yung mga gagawin ni Iring. Sabi niya, juice 맞고, muna siya, no? May-injectionan siya kung ano man yung gamot na i-inject sa kanya. Tapos, punta daw siya sa pharmacy at mag-receive nung gamot. Okay? So, try natin sagutan. Iring 씨는 어디를 다쳤어요? Saan daw siya nasugatan or na-injured? Sa binte, dahi. So, sagot natin dito, 이ring 씨는, tapos dugtong natin yung 다리를 다쳤어요. Yan. 다쳤어요. Sa true or false naman, 이ring 씨는 넘어져서 다쳤어요. Correct. Sabi niya na ano siya, no, tumba siya. 어제 넘어져서 다리를 다쳤어요. Number 2, 이ring 씨는 다리가 부러졌어요. Nabali daw ba yung binti ni Iring? Hindi po. Ang sabi ng doktor, 너무 걱정하지 마. Hindi daw nabali yung buto. 부러지지 않았어요. Risa 선생님은 약만 먹으면 돼요. Yun ba yung sinabi ni doktor? Minom ka lang ng gamot, okay na. Hindi din. Ano yung sabi? Ano yung instruction ni doktor? Mag-x-ray, tapos kailangang injectionan siya ng kung ano man yung inject sa kanya at kailangan niyang pumunta sa pharmacy para mag-receive nung gamot na kailangan niyang inumin. So, hindi lang ito yung sinabi. Kumbaga, may mga iba pang gagawin. So, X yung number 3. So, that's for listening. Now, for our ilki or reading. So, binigyan tayo dito ng reseta. Okay? So, yung 처방전, it means prescription. Okay? So, prescription from a doctor. Ito yung mga ipapakita natin sa 약국 or pharmacy kapag tayo ay galing sa doktor para mabigyan tayo ng gamot na nireseta sa atin. So again, 처방전, prescription, 약국 제출용. Pag sinabi mong 제출하다, to submit. Ibig sabihin, ito yung ipapakita mo dun sa pharmacist. Okay? Punta ka ng pharmacy, ito yung isasubmit mo sa pharmacist para i-check nila kung ano-ano ba yan. And then, i름, Isumin. Ibig sabihin, kay Isumin nakareseta yung mga gamot. Siya yung iinom or siya yung bibili. Nagpa-check up. Yan. Tapos, o isa, yung ating doktor, si Kim Myung-hee. Kim Myung-hee. And then, yung birthday ni Isumin ay May 2, 1996. Yak i름. So, dito yung mga medical term ng gamot, no? So, kaya naka-XX0123. Tapos, yung dito naman, yung kumbaga sa layman's term para mas madaling maintindihan kasi hindi naman lahat ay doctor, nurses, hindi lahat nakakaintindi ng medical term, no? So, gamgiyak, again, yung gamot para sa flu. Heolje, gamot para sa lagnat. Ilhwe. So, yung ilhwe dito, ibig sabihin, ilang piraso or yung amount, gaano karami ang iinumin mo sa isang inuman. So, si gamgiyak, di ba pag matatanda, for adults, usually ang binibigay is tablets, di ba? Tableta or pills. So, sa isang inuman daw, 2 tableta or 2, kung pill man yan, 2 piraso. Pag Heolje naman, yung pampababa ng lagnat, 1 tablet lang. Tapos, iril. So, yung iril naman dito, ilang beses sa loob ng 1 araw. Okay? So, si gamot for flu, 3 beses sa 1 araw. Yung gamot for fever, 2 beses sa 1 araw. Okay? Tuyak ilsu. Tuyak ilsu, ibig sabihin, ilang araw mo siyang ite-take. Okay? So, pareho sila, good for 3 days. 3 beses. Sa loob ng 3 araw, tuloy-tuloy mo siyang iinumin. And then, yung BOP, yung paraan ng pag-inom, Shikhu 30분. Again, shikhu after meal. Pagkatapos kumain, 30 minutes. No? 30 minutes after meal, pwede mo nang inumin. Yan. Tapos ang pangalan ng hospital ay 한국병원. Okay, try natin sagutin yung question. 이것을 어디에 내요? 이것을. Ito daw, itong papel na to, itong prescription na to. 어디에 내요? Saan mo daw ibibigay? Okay, so ang sagot natin, 약국. Next. 윗글의 내용으로 맞지 않은 것을 고르세요.
Yung hindi daw tama ang sinasabi. Based dito sa prescription na meron tayo. Number 1, 이 약은 3일 동안 먹어요. Yung gamot daw na nandito ay good for 3 days. Kailangan mo siyang inumin for 3 days. Correct. Number 2, 해열제는 하루에 2번 먹어요. So, yung 해열제 daw or pampababa ng lagnat sa loob ng isang araw, 2 beses mo daw siyang iinumin. Tama naman. Number 3, 감기약은 한 번에 3알 먹어요. So, yung gamot daw for flu, sa isang inuman, 3 tableta or 3 pills daw. Okay? Tama ba? Based dito sa ating information, 2 lang. Okay? So, X. Next. 약은 밥을 먹은 다음에 먹어요. 먹은 다음에 is the same as saying 후에, 먹은 후에. 먹은 다음에, 먹은 후에, same lang po yun. Ang ibig sabihin, after. Okay, pagkatapos. So, correct din ito kasi sabi, 식후, after meal. So, yung answer natin ay number 3. 맞지 않은, yung hindi tama ang sinasabi. So, that's for reading. Now, para sa writing natin, ang sabi, 다음은 선생님께 보내는 문자 메시지 글입니다. So, ito daw nandito, yung ibinigay sa atin ay message, text message na isa-send para kay teacher. 메모를 참고하여 글을 완성하세요. So, we have to check daw yung memo as a reference. So, refer tayo dito para makomplete yung ating message. Okay? So, ito yung message na may mga blanks, hindi siya kompleto. Tayo ang kukomplete niyan. So, tingnan muna natin yung memo. 어디가 아파요? Saan ang masakit? So, 머리가 아프다, masakit ang ulo. Nilalagnat. 기침을 하다, inuubo. 목이 붓다, namamaga ang lalamunan. 어떻게 했어요? Paano daw ang ginawa? 병원에 가다, nagpunta ng ospital. 병원에서 진찰을 받다. At nag-receive ng examination kay doctor or nagpa-check up siya kay doctor. 병원에서 의사 선생님이 무슨 말을 했어요? Ano daw ang sinabi ng doktor? 감기약을 먹고 3일 동안 쉬세요. Uminom ng gamot for flu at magpahinga for 3 days. 그러면 나을 거예요. Kung ganun ang gagawin, gagaling daw. Okay, so yun ang advice ng doctor. 선생님께 무슨 말을 하고 싶어요? Ano ang gustong sabihin kay teacher? 오늘은 공부하러 갈 수 없다. Ngayong araw, hindi makakapunta sa school para mag-aral. 다음 주 감기가 나났다 꼭 가다. So, pagaling daw next week, saka siya papasok. Okay? So, try nating check yung message. So, kanino isa-send? Kay 선생님. 선생님, 저는 후웬입니다. So, si Huwen pala ang may sakit. 저는 감기에 걸렸습니다. Nadali ako ng flu. Ako po ay nadali ng sipon, sabi niya. 어제부터 머리도 blank. So, dito na yung unahin natin. So, 머리가 아프다. Yan yung gagamitin natin. 머리가 아프다 at saka 열이 나다. So, ang hint ko dito, naging hint sa akin is yung do. Okay? So, dahil nilagay yung 머리가, naging 머리도. So, nagkaroon ako ng hint na ginamit or dapat gamitin ang go as nayol na grammar. Again, yung pag may list ka ng sasabihin, no? Again, usually ang ibig sabihin and at saka. So, mori do, si apuda magiging apugo. Tapos, yung yori nada magiging yol do. Papalitan natin yung ijan ng do. Yol do. Nada. So, si nada magiging namnida. Yan. So, ginawa ko lang biyupnida yung ending. Kasi dito sa first 2 sentences niya, nakabiyupnida, sumnida. Okay? So, the rest, ganun din. Biyupnida or sumnida. 아프고 열도 납니다. Next. 기침도 심하고. So, yung 기침을 하다, ginawa niya lang, 기침도 심하다. Ibig sabihin ng 심해요, 심하다. Ibig sabihin, medyo malala, no? Okay? So, hindi siya basta-basta lang naubo. Tapos, ginamit niya ulit yung go na nayol. 심하고, do, tapos go. 기침도 심하고, dadagdag natin si 목이 붓다. So, yung 목이 magiging 목도. 목도. Yung 붓다 magiging
past tense siya. Kasi past tense to, no? Buta. Bu었습니다. Yan, namagana yung kanyang lalamunan. Kasi nga, medyo malala yung ubo niya, kakaubo, nagasgas na ng nagasgas yung kanyang lalamunan, kaya naman namagana yung lalamunan niya. Okay, next, bu었습니다. 그래서 병원에 가다, tapos kadugtong agad yung 칭찬을 받았습니다. Okay, so verb number 1, verb number 2. So gagamitin natin dyan yung aso, oso, heso na suncha. Okay? So, si gada magiging gaso. Gaso. Ayan. So, dito, 그래서 병원에 가서 nagpunta ako sa ospital at nagpa-check up ako or nag-receive ako ng examination. 칭찬을 받았습니다. Next, isa 선생님이 감기약을 먹고 3일 동안 blank 나을 거예요. So, sinabi niya, yung sinabi ng doktor. So, dito, magiging 감기약을 먹고 3일 동안 쉬세요. Yun yung sinabi ng doktor. Tapos, 그러면, kung ganun ang gagawin mo. 그러면, kung ganun ang gagawin mo. So, ang mangyayari, si 쉬세요, gagawin lang natin 쉬면. Okay. Sabi po ni doktor, kung ako daw po ay iinom daw po ako ng gamot for 3 days at magpahinga. Kung ako po ay iinom ng gamot for 3 days at magpapahinga, gagaling na daw po ako. Yun yung sabi daw ng doktor. 그래서 오늘은 센터에 공부하러 갈 수 없습니다. So, sinabi niya na yan. That's why, 그래서 오늘은 센터에 공부하러 갈 수 없습니다. Hindi ako makakapunta ng center para mag-aral. 다음 주에 감기가 나. So, sinata. Okay, 다음 주에 감기가 나. So, 나타, 꼭 가겠습니다. So, sinata, paano yung gagawin natin dyan? 나면. Okay. Ibig sabihin, kapag gumaling na po ako next week. Okay? Or kung gumaling na ako next week, sigurado pong papasok na or pupunta na daw siya saan? Sa center para mag-aral. Yan. 다음 주에 감기가 나면. Sorry, hindi pala 나면. 나으면. Kasi 나타. So, take note dito ay meron na naman tayong kailangang i-consider. Si nata, another irregular verb yan or adjective. So, si nata magiging na으면. Okay? So, nag-end siya sa shiyot batchim. Originally by shiyot batchim, sinata. Pero kapag in-apply mo si myon grammar sa kanya, magiging na으면. Yan. So, basahin ulit natin yung ating text message. 선생님, 저는 후웬입니다. 저는 감기에 걸렸습니다. 어제부터 머리도 아프고 열도 납니다. 기침도 심하고 목도 부었습니다. 그래서 병원에 가서 진찰을 받았습니다. 의사 선생님이 감기약을 먹고 3일 동안 쉬면 나을 거예요 라고 말했습니다. 그래서 오늘은 센터에 공부하러 갈 수 없습니다. 다음 주에 감기가 나으면 꼭 가겠습니다. So again, ang sinabi lang niya, teacher, si Huwen po ito. Ako po ay nadali ng sipon. Simula po kahapon, masakit po yung ulo ko at may lagnat din po ako. Medyo malala din po yung ubo ko at namamaga na yung aking lalamunan. Kaya naman, nagpunta ako sa ospital nagpunta ako sa ospital at nagpa-check up sa doktor. Ang sabi ng doktor sa akin, kung ako ay uminom ng gamot for 3 days at magpahinga, ako po ay gagaling na daw. Kaya naman, ngayong araw ay hindi ako makakapunta ng center para mag-aaral. Next week po, kapag gumaling na po or kung gumaling na po yung aking sipon or flu, ay siguradong pupunta na ako sa center or papasok na. Okay, so yun yung kanyang text message kay teacher. Okay, send na yan.
So that's for writing. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.